Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Sinasabing kung ano ang ayaw mong gawin sa'yo ay huwag mong gawin sa iba. May kasabihan nga na kung ano ang ginawa mo ay babalik sa'yo, sobra pa sa nagawa mo. Ikaw naniniwala ka ba, kabarangay, na babalikan ka ng maliman o tamang nagawa mo? Yan po ang ating kwento. Diyan iikot ang sulat na babasahin natin ngayong umagang ito. Happy Thursday sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga nasa jeep, sa lahat ng mga nagmamaneho, sa lahat ng mga naglalakad patungong opisina nila, patungong tindahan nila, sa lahat ng mga nagbubukas pa lamang ng tindahan na nakatutok na dito sa programang Radyo Novela. Sabay-sabay po nating tunghayan ang kwento ng ating letter sender ngayong araw na ito. Dito sa Radyo Novela. Radyo Novela. Radyo Novela. Dear Mama Ganda, isa po ako sa mga tagapakinig ng inyong programa. Kaya naisip ko na may aral din naman ang aking istorya. Kaya sumulat ako. Ako po si Garon at 40 taong gulang. Nangyari po ang aking kwento noong 38 taong gulang pa lang ako. Panganay po ako sa dalawang magkapatid na parehong lalaki. Ako po ay nagtuturo ng online English sa mga taga-ibang bansa. Sa isang araw, may 2 hanggang 3 akong estudyante. Araw-araw, kaya masasabi kong maganda naman ang aking kinikita. Medyo kuripot po ako dahil iniipon ko po ang kinikita ko para sa pangarap kong negosyo. Ang mga magulang ko po at kapatid ay nasa ibang bansa na. 4 na taon na ang nakakalipas. Ako naman po ay naiwan dito hindi dahil sa iniwan nila, kundi yun po ang choice ko. May gusto po ako kasing gawin kaya nagsabi ako na iwan na lang ako nila. Gaya po ng nasabi ko ay 4 na taon na sila na nasa ibang bansa. Maliban sa kapatid ko na noong 2 taon pa lang sila ay pinauwi na ng mga magulang ko dito dahil sa mga ginagawa niya doon. Ang nakababatang kapatid ko po ay si Abet. Mas bata siya ng 8 taon sa akin. Problematic po talaga ang kapatid ko. Kahit nung nandito pa sila noon at kahit noong mga bata pa kami. Aminado naman sina nanay at tatay na kasalanan nila kung bakit ganun ang ugali ng kapatid ko. Kaya wala ako nagawa nang makiusap ang mga magulang ko na kung pwede, sa akin muna tumira ang kapatid ko hanggang magkatrabaho at magsulo. Nabenta na kasi ang bahay namin nang umalis sila. Pumayag ako, Mama Ganda. Pero, ang pagtira niya pala sa bahay ay parang kumuha ako ng bato na ipupukpok ko sa aking ulo. So, I will see you on Tuesday. Don't forget your assignment. Bye. Abet? Abet? Ano ba? Storbo naman eh. Ako pa ang storbo? May turo ako, tapos mag-iingay kayo. Sino na naman ba ang kasama mo? Sila Arnie. Sinong la Arnie na naman yan? Wag mo nang itanong, hindi na importante. Ano bang akala mo dito sa bahay ko? Motel? Napakayabang naman nung sabihin mo na bahay mo. Oo, bahay mo naman to. Hindi ko naman inaangkin ah. Hindi mo nga inaangkin, pero parang ikaw ang may-ari. Ano, gagawin mo lang lahat ng gusto mo? Bakit? May mga batas na ba ngayon dito?
Gusto mo ba gumawa pa ako ng batas para lang respetuhin mo tong bahay? Ano na naman bang ginawa ko? Ayoko nang ulitin. Daig ko pa ang sirang plaka. Mas daig mo pang asawang bungangere. Hoy, respetuhin mo ako ha. Hindi lang dahil nandito ka sa bahay ko, kundi dahil mas matanda ako sa'yo. Paulit-ulit ka sa bahay mo, bahay mo. Oo na, bahay mo na nga to. At nakikitira lang ako. O ano, masaya ka na? Alam mo, bakit ba hindi ka pa nakakahanap ng trabaho? 6 na buwan na ang nakakalipas. Naghahanap ako. Kaya nga ako umaalis ng bahay mo eh. Umaalis ka para maglasing at mambabae. Yan ba ang trabaho mo? Nasaan ang sweldo mo? Ikaw pa ata ang nagbabayad eh. Bakit ba? Pera ko naman yun. Pera nila nanay at tatay. Abet, 30 anyos ka na umaasa ka pa kila nanay at tatay. Maiya ka naman sa kanila. Matatanda na sila. Bakit ba? Pinapakialaman ko ba yung pera mo? Kung di ba nila ako bibigyan ng pera, bibigyan mo ba ako? Una, wala ka namang kinikita sa trabaho mo. Pangalawa, kung meron man, ang damot mo. Ewan ko dyan sa katwiran mo. Parang kami pa ang may utang na loob sa'yo eh. Wow, sumbatan na pala to. Hindi kita sinusumbatan. Ano yung ginagawa mo? Pinapaalala ko lang sa'yo na may 6 na buwan ka na lang para makahanap ng trabaho, makaipon at makalipat. Ano? Pinapaalis mo na ako? May 6 na buwan ka pa. Bakit bang damot mo? Sasabihin ko yan kila nanay at tatay. Wag na. Sasabihin ko yan. Wag na nga. Kasi sinabi ko na. At dahil kukontakin mo lang naman daw sila pag hihingi ka ng pera, pinapasabi na lang nila na matapos din ang 6 na buwan, wala na silang ipapadala sa'yo. Pinagtutulungan niyo ako. Plano mo to eh. Kaya bukas pa lang maghanap ka na ng trabaho. Kapatid mo ako. Hindi ako aalis dito. Ikaw ang bahala. Total, 6 na buwan na lang din naman ang ititigil ko dito. Di ikaw na ang magtuloy ng renta. Bakit ka ba ganyan? Dahil din sa'yo. Nung tinanggap kita, masaya ako kasi na-miss kita. Pero 1 linggo pa lang, para kang nakawala sa hawla kung magwala. Alam mo kaya ka ganyan? Kasi wala kang girlfriend eh. Sino naman ang may sabi sa'yong wala akong girlfriend? Ang hirap kasi sa'yo, puro sarili mo lang ang iniisip mo. Kaya kahit nandito ka at magkasama tayo, wala kang alam sa akin. May girlfriend ka? Ba't di ko nakikita? Bakit? Di ba lagi ka namang wala sa bahay? Tsaka mabuti na din yung di ka niya nakilala. Baka ma-turn off pa siya. Grabe naman yung sinasabi mo. Parang sama-sama ako naman. Ikaw ang nag-iisip niyan. Oh, nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Iiwan ko na kayo dyan. Paalala ko lang na nagsisimula na ngayon ang oras para sa 6 na buwan. Kuya naman. Wow! Bigla mo akong naging kuya. Di ba Heron lang ang tawag mo sa akin? Kuya, huwag ka naman ganyan. Sige na, ayoko na kayong istorbohin at nakakahiya naman sa inyo. Kuya! Matutulog na ako. Kuya! Ayokong gawin sa kapatid ko yon. Pero kung ang mga magulang nga namin na puno na, ako pa kayang kapatid niya, na ngayon ay araw-araw nang makakakita sa mga ginagawa niya ngayon. Natatakot ako para sa kapatid ko. Nakakatakot yung dahil sa kawalang pakialam niya sa nararamdaman namin ay nanlamig na kami. Mas nakakatakot yung sa edad niya noon. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan niya. Lumipas ang 1 buwan ay wala pa din akong nakikitang pagbabago kay Abet. Hindi ko alam kung saan na napunta ang hiya ng kapatid ko. Pero seryoso ang sinasabi ko sa kanya, 6 na buwan ay matagal na panahon para makatayo siya sa sarili niya at mabuhay ng solo na siya ang gumagastos sa lahat. Nang hindi umaasa sa akin at lalo na sa mga magulang namin. Pero ang sinabi ko sa kanya na may girlfriend ako ay totoo naman. Dahil nga, sa wala siyang pakialam sa akin ay hindi na niya alam na nagpaplano na ako magpakasal. Yon ay 6 na buwan nga mula noon. Napagkasundoan namin na lumipat sa isang malaking bahay. Ang babaeng pakakasalan ko ay si Tessa. Mas matanda ako ng 13 taon. 25 lang noon si Thea. Si Tessa, isa siyang rampant print ad model.
Maganda siya. Nakakilala ko siya dahil sa isang estudyante ko na nakabase dito sa Pilipinas. Pinakilala siya sa akin nang minsang may session kami. Habang nagtuturo ako noon ay pumayag akong nasa likod niya si Tessa para manood at makinig. Hindi ko alam, ang nararamdaman ko noon, maganda. Kinakabahan ako pero nagpasikat naman ako sa pagtuturo ko. Kaya ayon, nahulog din sa akin si Tessa. Mula sa ilang pagkikita namin ng personal ay niligawan ko siya hanggang sa sinagot niya ako. May edad na din naman ako kaya hindi na din ako nagsayang ng panahon. Niyaya ko siyang magpakasal nang pumayag naman siya. At pumayag naman siya. Kaya naging abala kami sa pagpaplano ng aming kasal. Okay ka lang, mahal? Oo naman. Para namang first time ko dito. Alam mo namang gusto kong lagi kang masaya. Masaya naman ako. Syempre lalo pagkasama kita. Ako din. Teka nga pala. Akala ko nandito yung kapatid mo. Umalis na ba? Nasa ibang bansa na uli? Nandito pa siya. Palagi namang umaga na halos umuwi yun. Sa tinagal-tagal ko nang nagpupunta dito, ni minsan hindi ko siya naaabutan. Hayaan mo na yun. Teka, kung lilipat tayo, paano yung kapatid mo? Kaya na niya ang sarili niya. Ewan kung balak niyang ituloy ang pagrenta dito. Naku, kawawa naman. Matanda na siya. Huwag kang maawa sa kanya. Ito naman makamatanda. Ikaw nga parang teenager lang ang tingin ko sa'yo eh. Totoo ba yan? Oo naman. Mahal mo talaga ako, no? Oo naman. Kaya mahal din kita. Lalo. Lubos. Ang dami naman, lalo na lubos pa. Ang tagal mo na din sa bahay na to, no? Mahigit 10 taon. Mamimiss mo ba tong bahay na to? Kung mag-isa akong aalis dito, siguro mamimiss ko to. Kasi ang tagal ko din dito eh. Pero dahil makakasama kita, okay na din. Aalalahanin ko na lang yung mga happy moments ko dito. Ano bang mga happy moments mo dito? Teka, baka may mga sinama kang ibang babae dito ha? Nako, wala. Nung tumira ako dito, wala na ako naging girlfriend. Nag-concentrate ako sa pagtatrabaho. Kasi nga, gusto ko makaipon. Ibig mong sabihin, nung nagsimula kang mag-ipon para sa pag-aasawa mo? Nung una, para sa gusto kong gawing business. Pero dahil nakilala kita, yung ipon ko para sa future na lang natin. Mag-iipon na lang uli ako para sa business na plano ko. Ayan, naudlot ko pa ata ang business mo. Hindi makakapaghintay naman yun. Kasi syempre, kailangan ko din talaga ituloy yun para sa magiging pamilya natin. Kaya kita mahal eh. Mas lalo na ako. Ayaw mo ba talaga na doon na lang sa bahay ko sa compound namin tayo tumira? Akin naman ang bahay na yun eh. Ako ang nagpatayo nun. Hindi naman sa pride, pero ako ang lalaki kaya dapat ako ang magbahay sa inyo. Ang sa akin naman, para maituloy mo yung negosyo na gusto mo. Makakapaghintay yun. Ang mahalaga, ikaw. Kaya kita mahal na mahal eh. Ay, sorry. Maling bahay ata. Tessa, siya ang kapatid ko, si Abet. Ayun, nagkita din tayo. Matagal mo na ba akong hinahanap? Nakakatawa naman tong kapatid mo. Oh, wala ka bang kasama? Wala. Sino naman isasama ko? Girlfriend mo? Wala akong girlfriend. Naghahanap nga ako eh. Lasing ka ba? Ibang lasing sa nakainom. Lasing ka na naman? Mahal, hayaan mo na. Binata siya eh. Pag hindi na ako binata, hindi na ako iinom, promise. Nakakatuwa naman tong kapatid mo. Akala mo lang yun. Ano yun? Huwag mo intindihin yan. Ganyan talaga yan. Nagsasalita mag-isa. Matulog ka na nga. Kakarating ko lang matutulog na? Oo nga. Dito ka muna magkwentuhan tayo. Oo naman. Ano bang gusto mong kwento? Itong kuya mo, kumusta siya nung bata? Nako, napakasuplado niyan. Bata pa parang aburidong matanda na yan.
Ano pa? Tessa, tara na. Ihatid na kita. Bakit naman? Madami pa akong kukwento sa kanya. Oo nga. Gusto kong malaman ang kabataan mo. Ikikwento ko na lang sa'yo. Wala. Siyempre, pag galing sa kanya, may dagdag bawas na. Oo nga. Maaga pa tayo bukas sa magtatahi ng trahe de boda mo. Teka lang, trahe de boda? Magpapakasal ka na? Oo. Kanino naman? Ikaw talaga? Heron, gusto ko tong kapatid mo. Nakakatawa siya. Ako din. Ha? Anong ako din? Mama ganda, nagpa-flirt ang kapatid ko sa mapapangasawa ko at harap-harapan pa. Pero hindi ko na lang pinansin kasi wala na akong magagawa sa ugali ng kapatid ko. Ang mahalaga ay nagmamahalan kami ni Tessa. Matapos ang gabing iyon ay nag-asikaso uli kami ng mga kailangan para sa kasal. Habang nag-iikot kami ay walang bukang bibig si Tessa kundi si Abet. Nakesyo nakakatuwa daw. Hindi niya kasi alam ang tunay na ugali ni Abet. Ayoko naman ikwento kasi ayokong ako pa ang maninira sa sarili kong kapatid. Well, actually, hindi naman paninira yon kasi totoo naman yon. Pero ayoko pa din. At saka na siguro pag nakasal na kami. Pero nakakarindi din yung paulit-ulit na nagtatanong siya kung ano ba si Abet nung kabataan namin. Dahil kung ano-ano ang kinwento ng kapatid ko tungkol sa akin nung gabing yon. Ako naman, ang pinagkukwento niya tungkol sa kapatid ko. Aasarin niya daw pag nagkita sila. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nung mga oras na yon, Mama Ganda. Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Pag nagtatanong si Tessa, Mama Ganda, tungkol kay Abet, ay binabaling ko sa ibang topic. O ibinabaling ko sa iba ang gagawin namin para ma-distract ang pangungulit niya tungkol kay Abet. Effective naman, Mama Ganda. Hindi ko nasagot lahat ng tanong niya tungkol sa kapatid ko. Hanggang sa wakas ay nagkaroon na din kaming dalawa ng alone time na hindi nababanggit si Abet. Alam mo naman, grabe po ang pag-aasikaso ng kasal. Kailangan mag-canvas kaya nakakapagod. Pero nawawala ang pagod ko kapag nakikita ko siyang masaya. Buong maghapon, nasa labas kami. Tinapos namin ang lahat ng kailangan kasi sabi ko may aasikasuhin lang ako sa probinsya at hindi ako pwede ng 3 araw. Pupunta ako sa probinsya na malapit lang sa Maynila. May nabili kasi akong lupa doon at sinisimulan ng magpatayo ng bahay. Yun ang malaking sorpresa ko kay Tessa. Kaya mabuti naman, nagawa namin lahat ng araw, lahat ng mga kailangan namin gawin ng araw na yon. Sa gayon ay may oras akong asikasuhin naman ang pagpapatayo ng bahay. Ang hindi ko alam ay sa loob pala ng mga araw na abala ako, ay abala din ang kapatid ko. 2 araw pa lang ay lumuwas ulit ako ng Maynila. Ang tahimik ng bahay. Wala pa siguro ang siga akong kapatid. Akala ko pa naman mapapalitan agad ng konsumisyon ng pag-uwi ko ng maaga. Heron? Ay, nandyan ka pala. Ba't ka nandito? Natural. Bahay ko pa din naman to, no? Akala ko bukas pambalik mo. Oh, kailan ka pa naging concern sa pag-alis at pag-uwi ko? Sana nagsabi ka. Bakit? Pag nagsabi ba ako, maghahanda ka? Ipapasalubong mo ba ako sa banda musiko? Bakit ganyan ang itsura mo? Wala. Sino na naman ba yung kasama mo sa kwarto? Wala. Wala? Nako, kilala kita, Abet. May babae na naman dyan, no?
Wala. Ano ba yung sagot mo? Puro wala. Basta, yung sinabi ko 5 buwan na lang. May nakita ka na bang trabaho? Wala. Ayan, dun sa tanong na yun, expected ko naman talaga yung sagot mo na wala. Naghahanap ako. Wala lang ako makita. Saan ka naghahanap? Sa mga bar? Bartender ba ang ina-applyan mo? O waiter? Masyado naman atang mataas kung mangangarap kang manager. Yabang mo naman. Sinasabi ko lang ang totoo. Alis ka ba uli? Hindi na. Bakit ba parang nakakatakot yung kinikilos mo? Kanina ka pa concerned sa schedule ko Nagtatanong lang. Ano ang meron? Wala nga. Ewan sa'yo. Magpapahinga na muna ako. Bakit diyan ka sa sofa mahihiga? Bakit? Noon pa naman pwedeng umiga sa sofa. Alam mo, teka nga, ano bang problema? Doon ka na kasi matulog sa kwarto mo. Alam mo, wala naman akong pakialam kung ano man ang gawin nyo ng kasama mo. Hindi sa nasanay na ako, pero napagod na ako kaya wala na akong pakialam sa mga plano mo. Sino bang kausap mo? Tessa? Heron? Ba't ka nandito? Ito ba ang tinatago mo? Wala eh. Ayan na, nakita mo na. Paano ko ba itatago? Mayabang ka pa? Ano nang klaseng tao ka? Anong klaseng kapatid ka pati mapapangasawa ko? Oh, bakit sa akin ang sisi? Ako lang ba gumawa nito? Nasusuka ako sa sinasabi mo. Wala ka man lang pagsisisi. Bakit naman ako magsisisi? Mahal ko naman si Tese. Tessa, bakit mo nagawa sa akin to? Sorry, pero... Pero ano? Akala mo ako si Abet? Hindi. Kasi ang laki ng pagkakaiba nyo. Yung mga hinahanap ko sa lalaki, nasa kanya lahat. Hindi mo pala nahanap sa akin ang mga hinahanap mo. Bakit mo ako sinagot? Bakit ka pumayag nang yayain kitang magpakasal? Naaawa kasi ako sa'yo. Ano? Naaawa ka? Anong nakakatawa? Hayaan mo na siya. Hoy! Anong tinatawa mo? Kasi mas naaawa ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo na nga intindihin yan. Pinapalakas niya lang ang loob niya kasi nga talunan siya. Talunan? So para sa'yo, premyo pala si Tessa sa isang contest na talunan ako? Ano? Huwag mong pakinggan yan. Desperado lang yan. Alam nyo, hindi na ako nakaramdam ng sakit at sama ng loob. Natatawa na lang ako kasi sakto kayo. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Napakabastos mo magsalita. Mabuti na lang, hindi ko na itutuloy ang kasal. Ha? Sumuntik mo na palang balakin na ituloy pa ang kasal matapos siyang nakita ko? Bastos! Huwag mo na kasing patulan. Mabuti ng bastos kesa baboy. Hayop ka! Huwag mo nang patulan yan. Halika na. Umalis na tayo. Mabuti pa nga. Masyado nang maraming kasalanang umakyat sa bahay na to. Kainin mo tong bahay mong bulok! Magpapakasal na kami ni Abet! Good luck! Namanhid agad-agad ako ng araw na yon. Sa sobrang sakit ay wala na akong naramdaman. Pagkaalis nila ay lumuha lang ako sandali at bumalik sa realidad na hindi ko deserve ang mga ganong klase ng tao. Si Tessa, na pinagbuhusan ko ng buong buo kong pagmamahal at lalo ng kapatid ko. Kapatid ko, Mama Ganda. Ewan ko ba kung bakit walang sakit. Medyo natakot ako pero parang okay naman ako makalipas ang ilang araw. Hindi ko na sinabi sa mga magulang ko ang nangyari. Matatanda na sila, baka mag-alala pa ang mga yon at kung ano pa ang mangyari. Ganun pa man, ipinagpatuloy ko pa din ang bahay na ipinapatayo ko. Sabi ko, mas mabuti siguro na nasa probinsya ako para mas maging okay ang lahat. Ginawa kong busy ang sarili ko. Bukod sa pagtuturo online, ay balik-balik ako sa pinapagawang bahay. Lalo ko natutuwa sa bawat pagbalik ko dahil paganda ng pagandang bahay. Sakto lang ang bahay pero malaki ang bakuran. Gusto ko kasing magtanim ng mga gulay at prutas sa paligid. Wala naman akong pakialam kina Abet at Tessa pero nabalitaan ko na doon sa bahay ni Tessa sila tumira. At yun nga po, si Abet ay palamunin ni Tessa at ng mga magulang niya. Lihim akong natatawa, pero pigil.
Ayoko masabihang bitter kasi okay ako. Okay na okay po ako. Mama Ganda. Good morning. Good morning. Applicant ka rin? Oo, Ako si May. Ikaw? Heron. Sorry, di ako nakapagpakilala agad. Okay lang. Ano yung na-applyan mo? Translator ng foreign language. Ay, ang galing naman. Anong mga languages ang forte mo? Kaya ko ang Korean, Japanese, Chinese Mandarin, saka Thai. Wow! Ang galing mo naman. Paano mo naaral yung mga yan? Yung Japanese, napag-aralan ko nung college. Yung Korean, Mandarin at Thai, pinag-aralan ko na lang. Kasi nagsushooter ako, so para mas maraming makuhang estudyante, inaral ko yung mga ibang language. Nakakabilib ka naman. Hindi naman. Madali lang din naman basta nasa puso mo. Para ka lang nag-aaral ng science. Kailangang seryosohin para maintindihan. Nakaka-impress naman. Sana ma-impress din ang mga interviewer. For sure may impress sila. Ikaw, anong ina-applyan mo? Actually, hindi ko alam. Sabi nila i-interviewin daw ako, tsaka sila mag-iisip kung saan ako i-assign. Mas magaling ka pala sa akin eh. Biruin mo, dun pa lang sila magde-decide kung anong posisyon ka ilalagay. Sigurado yung pinakamataas ang makukuha mong posisyon. Pinapalakas mo lang ang loob ko eh. Hindi sa itsura mo pa lang mukhang magaling ka. Talaga? Sa itsura ba nakikita yon? Hindi lang, pati sa galing magsalita. Tapos yung magalang. Sana makita din nila yung nakikita mo. Sigurado yun. Kinakabahan ka ba? Medyo eh. Importante kasi itong trabaho na to. Kailangan ko makaipon para sa business. Bakit wala ka bang naipon? Meron, kaso pinampagawa ko ng bahay. Ay, good investment yan. Sino makakasama mo sa bahay na pinapagawa mo? Ako lang. Nasa ibang bansa na ang magulang ko eh. Asawa? Wala. Sorry. May nasabi ba akong masama? Wala. Pasensya ka na. May naalala lang ako. Sige, hindi ko natatanungin. Iba na lang ang pag-usapan natin. Pang-ilang trabaho mo na to? Technically, pangalawa pa lang. Ikaw? Ako din. Technically, pangalawa pa lang kung sakali. Yung una, yung pag-shooter nga. Pero yung may boss, ito pa lang kung sakali nga. Paano pala ang pagtuturo mo pag natanggap ka rito? Tuloy pa din naman. Kukuha na lang ako ng estudyante paggabi. Kasi umaga hanggang hapon lang naman ang pasok dito. Ay, sandali nga. Parang sigurado na akong tanggap eh. Claim mo na para positive ang outcome. Kung sa bagay, Grabe ang sipag mo naman. Kaya mo ba ang 2 jobs? sa totoo lang, parang ganun din naman ang suma. Kasi nagtuturo din ako mula umaga hanggang gabi. So parang ganun pa din. Saka ang madali, pag natanggap ako, halos pareho lang ang nature. Sa pagtuturo, parang nagtatranslate lang din naman ako ng English sa lingwahe nila. Oo nga. May ini-interview pa siguro bago ako. Pero kung meron, ang aga niya naman. Kasi dumating ako 7 a.m. eh. Ang aga mo. 9 a.m. pa ang interview mo, di ba? Daig ng maaga pang masipag. Mag-aalas 9 na din naman. Teka, paano mo nalaman na alas 9 pa ang interview ko? Huwag ka mabibigla ha. Ako si Marian. May ang nickname ko. Ako yung magi-interview sa'yo. Po? Oh, bakit biglang May po? Bigla ba ako nagmukhang matanda? Hindi po. I mean, hindi. Nagulat lang ako. So wala ka ng 9 a.m. interview? Bakit naman? Kaya ko ang trabaho. Pangako. Wala ka ng 9 a.m. interview kasi tapos na ang interview mo kanina pa. Ibig sabihin, yung pakikipag-usap mo sa akin dito, yun na yung interview? Oo, at tanggap ka na. Pasensya na, hindi ko alam na interview na pala yun. Baka mukha akong arugante pero... Sandali, tama ba yung narinig ko? Tanggap na ako? Oo. Talaga? Ay sorry, natuwa lang ako. Okay lang, nasa meeting naman ang mga tao eh. Salamat, maraming salamat Miss Marian. May na lang, ano ka ba? Salamat May. Since dapat 9 a.m. ang interview mo, ibig sabihin dapat wala kang gagawin ng 9.
Wala, yung interview lang. Good. Tara, samahan mo ako magkape. Ha? Kape. Bawal ba sa'yo ang kape? Hindi naman. O yun naman pala eh. Halika, samahan mo ako. Sige. Doon tayo sa 20th floor. Maganda ang coffee shop doon. Nagulat ako, Mama Ganda. Yung kausap ko na pala ay ang siya mismong dapat mag-i-interview sa akin. Dahil nandun na ako ng alas 7 ng umaga. Nandun na din pala siya. Nung malaman niya na ang aga ko, na-impress daw agad siya sa akin. Kaya ayon, inisip niya na mas maganda kung makausap niya ako ng hindi handa. Na-impress din daw siya dahil magalang daw ako kahit na akala ko na isa lang din siya sa mag-a-apply. Iba talaga pag may respeto tayo sa bawat isa. Hindi natin alam kung kailan tayo gagantimpalaan ng magandang pabuya sa buhay. Pero nagtataka din ako kung bakit niya ako niyayang magkape simula nung araw na yon. Nung araw na yon mismo, Mama Ganda. Dahil bago ako, ay sumunod na lang ako pero kabado. Kasi syempre, ako ang lalaki kaya ako dapat ang magbayad mag-initiate ng order. Paano kung mahal? Nang dumating kami sa coffee shop, sosyalan ang lugar. Kaya ayon, mahal nga ang kape at iba pa. At mga iba pang paninda. Nung nahalatang kabado ko, sinabi ni May na naka-charge sa kumpanya ang o-orderin namin. Nakahinga ako ng maluwag pero hindi ko pinahalata. Nung sinabi niya pala na pangalawang trabaho niya palang yon ay totoo naman pala, Mama Ganda. Kasi mula sa pagiging VP ay ililipat na sa kanya ng tatay niya ang pamamahala sa kumpanya bilang CEO. Kaya ang swerte ko, yung nag-interview sa akin, ako ang huling in-interview bago naging CEO. Hanggang sa nagsimula ako ng trabaho. At tuwing coffee break, niyayaya ako ni May. Nahihiya ako sa pagiging malapit namin ni May. Pero may iba na akong nararamdaman sa kanya. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Eto na naman ako, Mama Ganda. Nai-in-love na naman ako. Pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko dahil sa nangyari sa huling relasyon ko. Gusto ko makilala muna ng mabuti ang susunod na makakarelasyon ko. Pero hindi naman po ako nag-a-assume na magiging kami ni May. Kasi napakalayo ng agwat ng kabuhayan namin. At isa pa, boss ko siya. Kaya pilit kong binubura sa isip ko ang nararamdaman ko. Pero iba ang sinasabi ng tadhana eh. Iba kasi ang tingin sa akin ni May at hindi siya nahihiyang ipahalata ito. Hindi naman siya nagfa-flirt pero masyado siyang sweet. Sa araw-araw na magkikita kami ay parang lagi niyang sinasabi sa mga tingin niya ang salitang, "Kailan mo ba ako liligawan?" Hanggang sa naglakas loob na ako. Mali man ang akala ko, susubukan ko. Nakakatakot na baka mali at maging kapalit ang trabaho ko pero susubukan ko pa rin, Mama Ganda. Oh, Heron! Magko-coffee break ka ba, ma'am? Oo, tatapusin ko lang to. Sige, hintayin kita sa lobby. Sabay na tayo lumabas. Sandali na lang to. Ah, okay. Maupo ka muna. Salamat. Sus, dalawa lang tayo. Ang formal mo naman. Siyempre, ma'am. Boss kita eh. Okay, sige, nasa opisina naman tayo eh. Pero sa coffee shop, pwede maging casual lang tayo. Lalo na sa labas ng trabaho. Natatakot kasi ako. Saan?
Na baka makalimot ako na boss kita at maging kaswal ako. Tapos yun pala, nasa trabaho tayo. Ang hirap, no? Para sa akin, oo. Pero para sa'yo, okay lang kasi boss ka. Alam mo, halika na. Tapos na ako rito. After you. After you ka dyan, sabay tayo. Eto, talagang after you na. Pwede naman sabay pumasok. Hindi kaya malugi ang kumpanya dahil sa mahal ng kape sa 20th floor? Ilan lang naman tayo sa opisina, nasa 30 ba? Tapos ang coffee break tuwing umaga at hapon lang naman. At yung iba hindi naman mahilig magkape, kaya okay lang. Ano bang meron sa kape sa 20th? Yung view. Hindi ba nakaka-relax? Yung view? Oo, habang nagkakape ka, tapos ang nakikita mo yung mapunong part ng lugar, hindi ba nakaka-relax at ang romantic? O, tignan mo. Ang romantic, di ba? Actually, hindi ko naiisip yan dati. Ngayon lang. The usual please, doon na lang sa table namin. Thank you. Lika na. Bakit pag ikaw ang order, usual lang ang sinasabi mo? Pag ako, iisa-isain ko uli. Puro ka naman kalokohan. Upo na nga tayo. Ngayong nakaupo na tayo, may gusto sana akong tanungin. Oh, bigla ka naman nagseryoso. Oo eh, seryoso ang itatanong ko. At kung ano man ang sasabihin ko, seryoso ako. Buti wala pa yung kape. Kasi kinakabahan naman ako sa mga sinasabi mo. Sige, ano ba yan? Maglalakas na ako ng loob ha. Pero kung ano man ang masabi ko, sana wag mong ikagalit. Bakit naman ako magagalit? Masama ba yung sasabihin mo? Depende kung paano mo tatanggapin. Ano yon? Para matapos na tong kaba ko. May, pwede ba kitang ligawan? Hay, nako! Sorry. Huwag ka sanang magalit. Hindi naman ako nagagalit. Sabi ko, hay nako, buti naman nasabi mo na rin yan. Hindi ka galit? Okay lang sa'yo? Ang tagal ko nang hinihintay yan. So pwede ako manligaw sa'yo? Kung papayagan ba kita, seryoso ka ba sa akin? Oo naman. Was hindi ako papayag na ligawan mo. Bakit? Kasi kung seryoso ka naman pala, bakit ka pa manliligaw? Eh di tayo na. Sige. Talaga? Oo. Sa tagal ba naman natin na magkakwentuhan, siguro naman, more or less, kilala na natin ang isa't isa. Pwede bang masabi ko muna ang magic word? Alin, yung I love you? Bakit mo sinabi? Ang bagal mo eh. So, ide-declare na natin ang araw na to bilang anniversary natin. Ginugulat mo naman ako. Parang ako yung nabigla sa pagtatapat ko eh. Basta huwag ka magbabago ha. Hindi. Hindi. I love you. I love you more. Napakasaya ng araw na yon, Mama Ganda. Yung takot ko na baka isipin ni May na iba ang habol ko sa kanya ay nawala lahat. Yung takot ko naman na baka kung anong isipin ng mga magulang niya sa relasyon namin, na baka isipin nila na niligawan ko siya para sa pera o para sa posisyon niya, ay nilinaw din naman sa akin ni May. Hindi daw nakikialam ang magulang niya sa love life niya. Kung sa bagay, matalinong tao si May, kaya alam niya kung niloloko siya o hindi. Pero ako, Mama Ganda, sobrang saya ko. Kasi kung anong kung anong hambalos ng buhay man ang nangyari sa akin dahil sa kapatid ko at kay Tessa, ito namang tungkol sa amin ni May, ay ang panghilom sa sakit na naiwan noon. Makalipas ang 1 taon ay mas tumibay pa ang aming pag-iibigan. Siyempre, boss ko pa din siya at empleyado niya ako, pero hanggang opisina lang yon. Kaya naisipan na namin na magpakasal. Pinilit kong labanan ang trauma na binigay sa akin ng huli kong karelasyon. Nung nagplano akong mag-settle na kasama siya. Hanggang sa maayos namin ang lahat. Pero isang araw, nang mag-grocery kami,
Mga hindi inaasahang tao ang aming nakasalubong. Sandali, may titignan lang ako sa bandaron. Samahan na kita. Wag na, okay lang ako. Hintayin mo na lang ako dyan. Sige. Uy, namimili. Abet, Ako nga. Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na itsura ko. binura ko na nga sa isip ko. Ewan, bakit bigla ako naalala? Wow, yabang naman magsalita. Heron? Oh, Tessa, kayo pa pala? Natural. At masaya kami. Ikaw? Sobra. Sobrang saya mula nung mawala kayo sa paningin ko. Kaya lang, nagbalik na naman ngayon ang inis ko nang makita ko kayo. The feeling is mutual. Halika na, Abet. Mamaya na. Ngayon ko lang uli nakita tong kapatid ko. Oh. Teka sandali, sinong kapatid mo? Yabang mo talaga. Ibibigay ko na sa'yo ang yabang. Total, ang buhay mo puno na ng lungkot. Mag-isa, tapos ang trabaho pa online-online. Pasensya ka na, Heron. Halika na, Abet. May kwento ko lang. Bukod sa online job ko, may isa pa akong trabaho. Ikaw, may trabaho ka ba? Tsaka hindi ako mag-isa. Masaya ako ngayon sa kasama ko. Hindi na kita tatanungin kung masaya ka. Ikaw na lang ang tatanungin ko, Tessa. Masaya ka ba? Natural. Bakit hindi mo siya pasagutin? Masaya siya. Tama na nga, Abet. Halika na. Hindi. Si Raulo tong Heron na to eh. Gagawin pa tayo ng issue. Issue? Sa itsura ni Tessa, mukhang hindi lang issue ang kaligayahan. Parang problema siya. Loko-loko ka. Abet, huwag ka naman gumawa ng gulo dito. Tumahimik ka. Kita mo yung ginawa mo? Sino sila, Heron? Mga hindi importanteng tao. Eh ikaw, sino ka naman? Ako si May. May palang pangalan mo. Eh ano naman ang pakialam mo dito? Halika na nga, Abet. Sandali, maghintay ka. Ako ang mapapangasawa ni Heron. Halika na, May. Oh, ba't ka alis? Ayaw mo malaman yan totoo? Alam na niya. Alam niya kung anong klase kang tao. Hoy, Heron, huwag kang mayabang ha. Sino pinagmamalaki mo, yung babaeng yan? Eh wala kang pinatbat yan dito kay Tese. May project siya ngayon, malaki ang budget. Print ad pa lang yun ha. O ano? Anong iyayabang mo? Tama na nga, Abet. Nakakahiya na. Tessa, siya ba yung magiging model ng housing project sa Bulacan? Oh, kita mo? Kilala mo tong asawa ko. Sikat kasi to. Eh ikaw, saan ka ba napulot ni Heron? Gusto ko lang sabihin na canceled na yung contract signing ni Tessa sa Monday. Hoy, huwag kang ang pauso. Palibhasa, inggit ka. Gusto ko lang ipakilala si May. Siya ang CEO nung kumpanya na may hawak sa housing project na dapat imomodel ni Tessa. Siya yung inggiterang sinasabi mo. Ha? Hayop ka kasi. Mula nang sumama ako sa'yo, puro malas na ang natanggap ko. Hindi ka pa nagtatrabaho, umaasa ka sa sweldo ko at bigay ng magulang ko. Kung makaasta ka sa bahay, akala mo may pambayad ka para alipinin ako sa sarili kong bahay? Tapos ngayon yung project na ang tagal kong hinihintay, sinira mo pa! Sukang-suka na ako sa'yo. Huwag ka nang uuwi sa bahay ko! Tessa, sandali! Tandaan nyo to! Ang kakapal na mukha nyo! Tessa! Karma is real. True! Yun ang muli at huling kita ko kina Abet at Tessa. Nabalitaan ko na lang na hiwalay na ang dalawa. Si Tessa, hirap na makakuha ng project dahil ang dami ng bagong modelo. Si Abet, walang trabaho, walang mauwian, kung kani-kanino siya nakikitulog. Kinontak pa niya mga magulang namin pero ayaw na din maniwala ng mga magulang namin sa kanya. At lalong ayaw na siyang pabalikin sa ibang bansa. Nagkakandara pa daw itong maghanap ng trabaho. Pero kami ni May ay ganun pa din pag nasa trabaho para kaming may mga switch na automatic na magiging boss at empleyado sa opisina. Pero syempre, ibang-iba sa bahay. Kasal na kami at naghahabol na magkaroon ng anak. Kahit dalawa lang sana. Medyo may edad na din kasi si May.
Si May ang kapalit ng masaklap na pinagdaanan ko at sobra ako nagpapasalamat at nakasalubong ang landas namin ng isa't isa. Salamat po, Mama Ganda. Sana may nakuha kayong aral sa kakaiba naming kwento. Ako po, ang inyong forever kapuso at kabarangay. Geron. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!